Sa bawat 10 batang Pilipino ang nakakaranas po ng panunukso mula sa kanilang kapwa estudyante. 3 naman sa bawat 10 bata ang nakararanas na batuhin ng matigas sa bagay ng kanilang kaklase. School bullying po ang tawag dyan. Kaya ngayong balik eskwela na, mahalagang malaman ang mga palatandaan na biktima ng pambubuli ang inyong anak at ano ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Narito po ang Saksi Special Report. Sa unang tingin, parang ordinaryong magkalaro lang sina Pepe at Makmak, hindi nila tunay na pangalan. Pero ang simpleng paglalaro ng dalawa, madalas daw nauuwi sa pananakit ni Makmak kay Pepe. Panganay sa 6 na magkakapatid si Makmak, iniwan daw sila ng kanilang ina, 2 taon na ang nakararaan. Pag-amin ng ama, kulang daw sa atensyon si Mac dahil madalas siyang wala sa bahay dahil sa trabaho. Nagsiselos kasi gusto niya ang mangyari, laging sa kanya lang atensyon. Kaya kung ano-ano yung iniisip niya. Meron din silang feelings of being unloved, they feel rejected, unwanted. So ito kung minsan, talagang nadi-displace nila sa ibang tao. Ang kinakailangan nitong mga taong to, maka-feel na sila ay mahalaga. Refrain from scolding and noticing them only when bad things are being done. Pero hindi lang naman daw si Makmak ang problema lagi ni Pepe. Kahit daw ang ibang kaklase niya, siya ang paboritong tuksohin at saktan o i-bully. Nangangasar, sabay pag nagagalit naman, sinasapak niya. At hindi naglaon na pansin daw ng ina ni Pepe na wala na siyang ganang pumasok sa eskwela. Madalas, nagmumukmuk lang daw siya sa isang sulok ng bahay. Sinasaktan daw siya ng kaklase niya. Sabi niya, hindi na daw siya papasok. Kasi daw natatakot tayo. Sabi ko, pumasok ka para sa kinabukasan mo. Basta huwag ka lang sa school, huwag kang mangunguna. Ayon sa isang eksperto, may mga tao raw talaga na mas madalas pagdiskitahan tulad ni Pepe. Kadalasang nagiging target yung nakikita nilang mahina, takot, yung tahimik, so hindi lalaban. Katunayan, batay sa pag-aaral ng UNICEF at Council for the Welfare of Children noong 2009, 6 sa bawat 10 batang Pilipino ang nakaranas ng panunukso mula sa kanilang kapwa estudyante. 3 naman sa 10 bata ang nakaranas na batuhin ng matigas na bagay sa eskwela. Lumalabas din sa parehong pag-aaral na pinakamadalas mangyari ang bullying sa edad 10 pataas. Ganyan ang naranasan noong nakaraang taon ng isang 16 anyos na isinugod sa ICU ng isang ospital sa Dinalupihan, Bataan matapos pinagtulungan umanong bugbugin ng ilang kaklase dahil sa away babae. Kasi nga ito yung age group na talagang hindi pa nila alam kung paano i-handle yung sarili nila, kung hindi nila paano i-handle yung kanilang mga problema. Sa ngayon, wala pang batas ang Pilipinas na tumututok sa pagsugpo ng bullying, lalong-lalo na sa mga paaralan. Pero may nakabinbin ng House Bill at Senate Bill versions ng Anti-Bullying Act of 2010. Sa panukala nga sa Kamara, itinuturing na bullying ang pagbabanta gamit ang mga electronic device gaya ng cellphone o sa pamamagitan ng social networking site. Pero kahit pa maisabatas ito, dapat alerto pa rin ang mga magulang sa mga senyales na biktima ang inyong anak ng pambubuli. Bukod sa mga sugat o pasa sa katawan, madalas moody o iritable ang batang biktima. Walang gana sa pag-aaral, mababa ang kumpiyansa sa sarili at sa ilang pagkakataon, ibinabaling ang galit sa mga kapatid o sa mga alagang hayop. Kapag nagpamalas ng ganitong mga senyales ang bata, kausapin agad ang kanyang guro tungkol sa insidente. Makatutulong din kung makakausap ang magulang ng batang nambubuli. Ang mahalaga dito, yung mga bata rin, mag-develop sila ng kanilang mga strengths, mag-assert din sila. Huwag silang matakot na magsabi sa mga authority figures. Para sa Saksi, Lia Manyalak, nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Susunod ang Eyewitness. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi.